Ang buhay ay maaaring guluhin ang iyong mga plano, kaya naman hindi na ako nag-aabalang magplano pa. Dati, gustong-gusto ko ang pagpaplano. Bago ang diborsyo ko, sa trabaho, pinaplano ko ang lahat ng posibleng emergency sa departamento ko. Mayroon akong mga backup plan kung sakaling hindi gumana ang mga pangunahin. Ngayon, tumawag sila at sinabing kailangan kong makita ang ex-wife ko. Mahigit 1 taon ko na siyang hindi nakikita at hindi ko gusto, pero dahil nagpakiusap ang anak ko, kailangan kong pumunta. Ang anak kong si Sammy, ay talagang mapilit, kaya bumalik ako sa bayan. Halos 1 oras ang inabot ko para makalusot sa masikip na freeway papunta sa City Hospital kung saan dinala ni Sammy ang kanyang ina. Nagpark ako at umasa na hindi ako magtatagal doon. Sa information desk, nalaman ko na 2 araw nang nasa ospital ang ex-wife ko, na 2 araw na. Dinala ako ng nurse sa kanyang kwarto, pero sabi niya, tulog pa raw ito. Anong nangyari sa kanya? Tanong ko. Ang asawa mo, panimula niya. Pinutol ko, ex-wife. Napaka-ex-wife, sabay ngiti. Ngumiti rin ang nurse, pero seryoso ang kanyang tingin. Dad, seryoso. Nakikipag-flirt ka sa nurse habang nasa ospital si mom, sabi ng anak ko sa likod ko. Syempre hindi. Sammy, sabi ko. Kung nakikipag-flirt ako, seryoso, dapat nagtanong na ako. Sumulyap ako sa nurse. Bonnie, sabi niya. Oh, bagay sa'yo ang pangalan na yan, sabi ko. Itinulak ako ng anak ko sa kwarto ng kanyang ina, sinira ang masaya naming sandali. May 4 na kama ang kwarto at ito ang pinakamalungkot na lugar na napuntahan ko, sa ospital man o saan pa man. Terrible ang kwartong ito, ano, sabi niya. Nagkibit balikat ako. Dad, nandito siya dahil wala siyang health insurance. Hindi siya may dagdag ni Darren sa plan namin. Ang tanging taong makakagawa nito ay nawala ang kanyang boses. Sammy, honey, mahal kita ng higit pa sa kahit sino. Gagawin ko ang halos lahat para sa'yo, pero kailangan mong maintindihan na hiwalay na kami ng mama mo. Ginawa ko ang lahat ng sinabi ng judge, pero hindi lahat ng gusto niya. Mahinang sabi ni Sammy, tumayo kami sa tabi ng kama. Tinitingnan ang natutulog na babae. Hindi niya gusto ang diborsyo, alam mo. Mahinang sabi ni Sammy, mahal ka pa rin niya, kahit ngayon. Gusto ng mga tao sa impyerno ng ice water, sabi ko ng malamig, pero naroon sila dahil sa mga ginawa nila. Hiwalay kami ng mama mo dahil sa ginawa niya noong kasal pa kami. Alam ko ang ginawa niya, sabi ni Sammy. Naroon ako. Pero hindi ko maiwasang isipin na nababagay pa rin kayong dalawa. Mahal na mahal ka niya, Dad. Tingnan mo siya, nagkakawatak-watak na siya. Hindi maganda ang pagtanda ng ilang tao, sabi ko ng malamig. Siguro kailangan niyang alagaan ang sarili niya. Kailangan niya ang kanyang asawa, bulyo ni Sammy. Kailangan niya ng pagmamahal at pag-aalaga. Kaya siya nanghihina. Ginaising mo ako para dito, sabi ko nang may pangungutya. Sino ang asawa niya? Mayroon ka bang kahit kay-titing na awa? Tanong ni Sammy. Hindi mo alam ang awa, sagot ko. Pinagtiisan ko siya ng maraming taon, binigyan ko siya ng mga pagkakataon, pero hindi niya kayang kalimutan. Dad, hindi mo ba gusto ng isang taong makakasama habang buhay at mag-enjoy sa buhay? Naranasan ko na yan. Sabi ko ng may kapaitan. Akala ko, nahanap ko na ang taong yun, sapat na ang pagmamahal ko sa kanya para isantabi ang pride ko at subukang ayusin ang mga bagay, kahit noong nalaman ko ang ginagawa niya, pero hindi niya kayang kalimutan. Kayang magmahal ng ilang babae ng 2 lalaki ng sabay, sabi ni Samantha, at kayang tanggapin ng ilang lalaki yun. Sumagot ako, pero hindi ako, bakit ba ako nandito? Nandito na ako simula nang dinala namin siya, sabi ni Samantha. Kailangan ko lang magpahinga para umuwi, maligo, magbihis, at para makita ang asawa ko. Binantayan siya ni Darren kahapon, pero hindi niya gusto si Mom. Dati, gusto niya hanggang sa tumigil ako. 3 pamilya ang halos nawasak dahil sa 2 taong magulo.
Sabi ko, siguro, nababagay sila. Wala ka bang awa? Tanong ni Samantha. Minsan, hindi ko mahanap ang puso ko, sagot ko. Dinurog niya yun, hindi ka pa ba nakaganti? Tanong ni Samantha. Dinurog mo na ang espiritu niya, ano pa ang gusto mo? Hindi ako nakaganti. Sabi ko, lumayo ako, hindi ko pa rin maintindihan, sabi ni Samantha, hindi kayong taong basta na lang umaalis. Ang dami kong hindi maintindihan sa 2 taon na ito simula nang magdiborsyo, gaya ng ano, tanong ko. Hinati natin ang lahat maliban sa bahay, hindi kasi makatwiran, sabi niya, hindi gusto ni Mom ang anumang bagay na iyon, gusto lang niya ikaw at parang dapat mas marami kayong pera kaysa sa mayroon kayo. Sinuri ng abogado ng mom mo ang lahat ng ating pinansyal. Nagkibit balikat ako, kaya dad, bakit nagmamaneho ka ng customized Mustang na sinasabi ng asawa ko na nagkakahalaga ng at least $50,000 samantalang hindi man lang kayang bumili ng kotse ni Mom? Tanong niya. Siguro, mas maganda ang credit ko, sabi ko. Anyway, uupo ako dito at maglalaro sa iPad ko habang natutulog siya ng ilang oras. Papagpahingahin kita, honey. Sana, hindi siya magising. Kung magising siya, tatawagan kita agad. Ano ba ang sakit niya? Dad, na-diagnose si Mom na may malubhang sintomas ng depresyon. Umiinom pa nga siya ng gamot para doon. Sa hindi malamang dahilan, ininom niya lahat ng gamot niya ng sabay. Kailangan pa siyang ipa-stomach pump. Hindi rin siya kumakain ng maayos, at sobra siyang umiinom ng alak. Pagod at dehydrated siya. At hindi pa rin namin alam kung aksidente niyang ininom lahat ng gamot o may ginagawa siya, sabi ni Sammy. Kaya, malamang na hindi na siya madyay gising, tama, tanong ko, sabay ngiti. Tama, sabi ni Sammy, pero dad, kung magising siya, maging mabait ka sana sa kanya para sakin, okay? Okay, Sammy, sabi ko. Hinalikan ako ng anak ko sa pisngi at lumabas ng kwarto. Umupo ako sa silya sa tabi ng kama at kinuha ang iPad ko. Sinimulan kong baklatin ang librong binabasa ko, pero mabilis akong nawalan ng atensyon sa libro dahil bumalik ang isip ko sa 2 taon na ang nakalipas noong nagsimula ang lahat. Gumagawa tayo ng mga kakaibang bagay para sa ating mga anak. Noong maliit pa si Sammy, gusto niyang gumawa ng mga kakaibang halo ng candy. Mahal na mahal ko siya. Kaya kakainin ko ang anumang ginawa niya at sasabihing napakasarap. Minsan, inimbita niya kami sa hapunan. Masaya, pero hindi pa rin marunong magluto si Samantha, sobrang tuyo ng roast. Panay ang refill ni Darren sa inumin ko, siguro alam niyang hindi masarap ang roast. Buti na lang, hindi ako umiinom ng madalas, kundi lasing na sana ako. Masaya na nakasama ko ang pamilya. Nakasama ko ang anak ni Samantha, si John, na pinangalan sakin. Napakagiliw niya at hindi siya nagkakamali sa paningin ko. Ang pinakasulit ay noong sinabi ni Sam at Darren na buntis ulit siya. Darren, anong ginagawa mo sa anak ko? Biro ko. Pinag-uusapan namin ang mga karaniwang paksa kapag nagdadalang tao ang ating mga anak. Gusto namin ang pangalang Elizabeth kung babae. Bilang pagpupugay sa nanay ni Darren. Iminungkahi ko ang Peter kung lalaki, bilang pagpupugay sa tatay ni Darren, na nagustuhan niya. Pagkatapos, nagbago ang lahat. May apo ka nang ang pinangalan sa'yo, sabi ni Erica. Hayaan mo namang iba ang pumili ngayon. Anong nasa isip mo? Tukso ko. Hulaan ko, Erica para sa babae. Eric para sa lalaki. Sa totoo lang, naiisip ko ang Randall, sabi niya. Tatawagin natin siyang Randy. Maganda ang Randall James Dillon. Biglang nagbago ang mood. Tiningnan ako ni Samantha. Hindi ako sigurado tungkol dyan, sabi niya. Mas gusto ko ang mungkahi ni Dad, hindi ba, Darren? Hindi pa ako tinitingnan ni Darren, nakangiti pa rin siya, iniisip na matutuwa ang kanyang tatay kung may apo siyang pinangalan sa kanya. Tumango lang siya. Inabot ni Erica ang kamay ko, pero mariin ko itong inilayo. Hindi napansin ni Samantha ang reaksyon ko. Anong masasabi mo, Dad? Tanong niya ng malamig.
Sumagot ako, sa tingin ko, ang pagpapangalan sa kanya ay kasing laking pagkakamali ng ginawa ng nanay mo. Nakakita ka na ba ng isa sa mga eksenang iyon sa mga pelikula o sa TV kung saan lahat ay nasa isang party na nagkakasiyahan? May mga taong sumasayaw, tumutugtog ang musika, may mga taong kumakain at umiinom at nagtatawanan saan man. Pagkatapos, may ginagawa ang isang tao na talagang katangahan at biglang humihinto ang lahat at lahat ng ulo ay lumilingon sa kanila. Karaniwan, tumitigil ang musika, at nakaririnig ka ng tunog na parang sumasabit ang karayom sa isang lumang record sa parehong oras. Well, ganoong klaseng sandali iyon. Sa tila isang oras ngunit marahil ay hindi hihigit sa ilang segundo, walang nagsalita. Pagkatapos, binasag ni Darren ang katahimikan sa isang diplomatikong paraan. Tiningnan niya ang kanyang relo at sinabi, "Wow, kailangan ko na talagang matulog. May maaga akong meeting bukas. Salamat sa magandang gabi, Darren," sabi ko. "Mahal kita, Sammy." Pagkatapos, tumayo ako at naglakad papunta sa pinto. Habang binubuksan ko ang pinto, tinawag ako ni Samantha. "Dad, anong problema sa'yo?" tanong niya. "May nakakalimutan ka ba? Halika rito at yakapin ako, Sammy," sabi ko. "Kailangan ko nang umalis dito. Hindi ako makahinga." Ang tinutukoy ko ay si Mom, nakangising sabi niya. "Akala ko ba hindi ka umiinom? Darren, ano ba ang ipinupuno mo sa baso ng tatay ko buong gabi?" "Pepsi ito, sweetheart," sabi ko, bagaman, sa ngayon, kailangan ko ng alak. "Anong problema sa'yo?" tanong ni John. Lumapit sa akin si Erica. Inabot niya ako ulit at sa pagkakataong ito ay lumayo ako sa kanya nang napakalinaw na nakita ng lahat. "Pag-uusapan natin ito pag-uwi natin, honey," sabi niya. "Wala tayong gagawin," sagot ko. "Babalik ako sa bahay ko. Wala akong ideya kung ano ang ginagawa mo o kung saan ka pupunta, pero hindi kasama ako." "Sandali lang," sabi ni Samantha. "Galit ka kay Mom dahil hindi niya gusto ang pangalang naisip mo." Nanlaki ang mga mata ni Erica at bigla niyang nalaman na alam ko. "Hindi, honey," sabi ko, "hindi ako galit o nagagalit, sa wakas ay nagkamalay na ako." May mga pagkakataon na may ginagawa ang mga taong nagmamahal sa'yo na nakakasakit sa'yo at hinahayaan mo na lang. May mga pagkakataon na nagdurusa ka ng tahimik dahil iniisip mo na kung malampasan mo lang ang maliit na bagay na ito, makakapagpatuloy ka at magiging mas mabuti ang mga bagay sa huli, pero may mangyayari na magpapalam sa'yo na nagdusa ka at gumawa ka ng mga konsesyon para sa wala. Minsan, may mga bagay na hindi kayang kalimutan. Lahat ng tao sa kwarto ay nakatingin sa akin maliban kay Erica, alam na niya ang sinasabi ko. "Dad, wala kang sense," sabi ni Samantha. "Sammy, gusto ng nanay mo na pangalanan mo ang apo ko sa lalaking mahal niya sa nakalipas na 15 taon, ang lalaking nakarelasyon niya. Nalaman niya ilang araw na ang nakalipas na kamakailan lang siyang namatay. Sinusubukan niyang panatilihing buhay ang kanyang alaala sa apo ko." Parehong tiningnan ni na Samantha at Darren si Erica, na bumagsak sa sahig at tahimik na humihikbi. "Sobrang sorry ako, John," sabi niya. Tapos na ng higit sa 5 taon. Sinusubukan kong maging pinakamahusay na asawa na posible sa'yo." "Bakit natapos, Erica?" tanong ko. "Dahil sobra akong nagkasala," sabi niya. "Alam kong mali ang ginagawa ko, kaya tinapos ko ito. Hindi ba natin ito mapag-uusapan muna? Una sa lahat, hindi ito isang affair. Minsan lang tayo nagkikita sa isang taon, at hindi pa tayo laging nakikipagtalik. At pagka-uwi ko, lagi nating nagagawa ang pinakamagandang pagtatalik na nagawa natin. Tapos na ito matagal na. Mahal kita, John. Kailangan nating pag-usapan ito. Hindi mo maintindihan. Hindi ito kasing sama ng iniisip mo. Mas masahol pa kaysa sa iniisip mo, Erica," sagot ko. "Siguro kapag tapos na ang diborsyo, sasabihin mo sa isang tao ang totoo, pero sawang-sawa na ako sa pagsisinungaling mo." "Anong ibig mong sabihin?" sabi niya. Inamin ko, "Erica,
Kung nakasalalay sa sinungaling mong puwet, nakikita mo pa rin siya, sabi ko. Sinabi ko sa iyong tinapos ko ito, sagot niya. At nagsisinungaling ka ulit, sabi ko. Tinapos ko ito. Ano? Tanong niya. Pumunta ako sa Boston at nakilala ko siya 5 taon na ang nakalipas, sabi ko. Pinagbugbog ko siya. Nasa ospital siya bago pa nakalabas ng eroplano ang malungkot mong manloloko. Kinuha ko ang telepono niya, at nakuha ko ang lahat ng text mo. Marahil ay gagamitin ko ang mga iyon bilang ebidensya. Sinabi ko rin sa kanya kung sino ako at ipinaalam ko sa kanya na sa susunod na lumapit siya sa iyo, iyon na ang huling araw niya sa planeta. Sinabi ko sa kanya na ipapaalam ko rin sa kanyang asawa ang tungkol sa inyong dalawa. Sinabi ko sa kanya na kung susubukan niyang makipag-ugnay sa iyo sa anumang kadahilanan, kahit na simpleng pagkakaibigan, babalik ako. Kaya hindi ka nagtapos ng anuman, Erica. Ginawa ko, John. Humihingi ako ng paumanhin, sabi niya. Nagkamali ako. Naguluhan ako. Ito ay isang pagkakamali. Pasensya na rin, Erica, sabi ko. Nagkamali rin ako. Naguluhan din ako. Nagkamali rin ako. Nagkamali ako sa pagsisikap na iligtas ang gulong kasal na ito. Ginawa ko ito para kay Sammy. Hindi ko gustong harapin niya ang paghihiwalay namin hanggang sa lumaki na siya. Naguluhan din ako. Nakikita mo, naisip ko na marahil, sa paglipas ng panahon, dahil mahal kita ng labis, malalagpasan natin ito. Nagkamali ako. Sa halip na tapusin ang peking ito, talagang sinubukan kong pagtrabahuhan ito, ngunit hindi bababa sa ikaw ay tama, honey. May tinapos ka. Mula sa unang segundo na binanggit mo ang kanyang pangalan ngayong gabi, tinapos mo ang aming kasal. Lumabas ako ng bahay, sumakay sa kotse, at nagmaneho palayo. Gumugol ako ng mahabang panahon ng gabing iyon na nagmamaneho lang. Ang dagandong ng makina ng aking Mustang at ang kilig ng pagpabilis sa dilim ng gabing maliwanag ang buwan ay nag-alis ng ilan sa aking sakit. Pinatay ko ang aking telepono upang hindi ako maabala. Hindi ako gaanong nagagalit tulad ng tila. Alam ko ang tungkol sa kanyang ginawa sa loob ng mahigit 5 taon, at sa buong panahong iyon, naghahanda ako para sa diborsyo sa higit sa isang paraan. Si Erica ay marahil ay mas nagulat sa gabing ito kaysa sa akin, una dahil wala siyang ideya na alam ko ang tungkol sa kanyang relasyon, at pangalawa dahil natuklasan lamang niya ng gabing iyon kung bakit ito natapos. Lumipad siya sa Boston para sa isang kumperensya, ang parehong isa na pinupuntahan niya taon-taon. Nag-book siya ng isang silid sa hotel na lagi niyang tinutuluyan. Ang kumperensya ay isang araw na seminar na lagi niyang sinasabi sa akin na 2 araw. Pagkatapos ng kumperensya, nakipaghapunan siya kay Randall. Umupo sila roon sa restaurant na nag-uusap sa isa't isa hanggang sa magsara ang restaurant. Binanggit pa niya ako ng ilang beses. Pagkatapos, nang magsara ang restaurant, nagpalitan sila ng isang napakagandang halik, at bumalik siya sa kanyang silid. Si Randall ay lumabas sa parking lot at sa kanyang kotse upang magmaneho pa uwi. Pagdating ni Randy sa kanyang kotse, nakaupo ako sa hood. Uy, akin iyan, sabi niya. Pasensya na, sabi ko. Mali para sa mga tao na abalahin ang mga bagay na hindi pag-aari sa kanila, hindi ba, Randy? Lubos akong sumasang-ayon, sabi niya. Huwag nating pag-usapan ang tungkol sa mga hubcap, Randy. Pag-usapan natin ang tungkol kay Mary, ang iyong asawa, na sa ngayon ay naghihintay sa iyo sa iyong bahay sa Sycamore Street. Marahil ay huli na para sa akin na pumunta doon upang makipag-usap sa kanya sa ngayon. Dapat siguro akong maghintay hanggang bukas upang bisitahin siya. Tatawag ako ng pulis, sabi ni Randy. Kinuha ko ang aking telepono at sinubukang iabot ito sa kanya. Randy, maaari kang tumawag ng pulis kahit kailan mo gusto. Salita ko laban sa iyo, at sa alinmang paraan, matatalo ka dahil sa paanuman sa lahat ng ito ang katotohanan na ginugugol mo ang iyong oras kasama ang aking asawang si Erica habang ang iyong sariling matapat na maliit na asawa ay naghihintay sa bahay para sa iyo ay lalabas. Namutla ang buong mukha ni Ray.
Hindi ako ang uri ng tao na nagbabahagi, Randy, sabi ko. Sa tingin ko ay nagkamali ka, sabi niya. Kilala ko si Erica, ngunit hindi kami gumugol ng anumang oras na magkasama. Tiningnan niya ako at nakita niya kung gaano kaseryoso ang aking mukha. Okay, naghapunan kami ngayong gabi. Ang ilan sa mga bagay na natutunan namin sa komperensya ay kawili-wili, at pareho kaming gustong may makausap tungkol sa mga ito, ngunit iyon lang. Walang nangyari. Nawala lang kami ng oras. Well, sabi ko. Pinag-alala mo ako. Ngumiti siya sa akin na parang natutuwa siya na nilinaw namin ang lahat. Sinuntok ko siya sa mukha ng buong lakas ko. Bumagsak siya na parang isang bowling pin. Pagkatapos ay tumayo siya at nagsimulang tumakbo. Inihagis ko ang kanyang hubcap at tinamaan siya sa mga binti. Nadapa siya dito at bumagsak na naman. Sinunggaban ko siya at sinimulang bugbugin siya ng walang awa. Nang matapos na ako, ang kanyang mukha ay naging pulp. Talagang pinag-alala mo ako, Randy, sabi ko. Sa isang sandali, naisip ko talaga na hindi ko siya malalampasan. Alam ko na ang hapunan lang ang ginawa mo ngayong gabi. Nandyan ako. Paano ang nakaraang taon, o ang taon bago iyon? Gaano nakatagal ito? Marahil 15 o 20 taon. Sputtered siya sa kanyang mga sugatang labi. Tapos na, Randy, sabi ko. Tumango siya ng mabilis. Kung babanggitin mo man lang ang kanyang pangalan, tatapusin ko ang iyong kasal at ang iyong buhay. Malinaw ba tayo? Tumango siya ulit. Huwag mo siyang bisitahin, sabi ko. Huwag mo siyang sulatan o tawagan man lang. Walang karagdagang babala. Nakuha ko, sabi niya. Randy, ang susunod na pag-uusap natin ay hindi magiging kaaya-aya, sabi ko. Tila gumana ito. Pagka-uwi ko, ganoon pa rin si Erica pagkatapos ng komperensya. Sinubukan niya akong patayin sa paglalamang, ngunit hindi ko ito pinansin. Karaniwan pagkatapos niyang bumalik mula sa komperensya, pupunta kami sa isang bakasyon kung saan man. Nang taong iyon, nagpanggap akong masyadong abala para makalayo. Gaya ng hirap kong subukang kalimutan ang lahat, hindi ko magawa. Ang malaking bahagi ng aking utak ay nasa Judas Priest mode. Okay, karamihan sa inyo ay hindi alam ang pinag-uusapan ko. May isang heavy metal band na tinatawag na Judas Priest. Masasabing ang kanilang pinakamagandang album ay ang tinatawag na Screaming for Vengeance, at ganoon ang pakiramdam ko. Ano man ang aking pagpupunyagi, hindi ako kumalma. Gusto ko ng dugo, gusto kong may magbayad para sa aking sakit. Kung ang paghihirap ay nagmamahal sa kumpanya, gusto kong may makasamang miserable, at pinili ko si Randy. Sa pamamagitan ng ilang koneksyon sa negosyo na mayroon ako, pinagpasyahan kong sirain ang kanyang buhay sa parehong oras na sigurado ako na ang diborsyo para kay Erica at sa akin ay hindi maiiwasan. Bakit hindi ko siya kinumpronta at nagsampa dahil sa kabila ng kanyang ginawa, mahal ko pa rin siya sa aking puso. Talagang gusto kong paniwalaan siya at bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ngunit ang aking ulo tulad ng sa aking trabaho ay nagsabi sa akin na maging handa para sa anumang bagay. Sinabi ko kay Erica na nasa ilalim kami ng isang pagtaas ng freeze sa trabaho nang makakuha talaga ako ng pagtaas ng sahod ilang buwan mamaya. Ang promosyon na pinagtatrabahuhan ko sa nakalipas na 10 taon ay sa wakas sa akin na. Hindi ko sinabi kay Erica. Halos doble ang aking sweldo. Inilipat ko ang karamihan sa bagong kita sa mga account na wala siyang alam. Pagkalipas ng 2 taon, nakakuha ako ng isa pang promosyon at isa pang pagtaas ng sweldo. Muli, walang sinabi kay Erica tungkol sa nangyayari. Ang dahilan sa likod ng lahat ng panlilinlang na ito ay kung sakaling magdiborsyo kami, wala siyang ideya tungkol sa aking aktwal na kita. Talagang maniniwala siya na kumikita pa rin ako ng 40,000 sa isang taon, kaya doon ibabatay ang aming diborsyo. Ang boss ko ay talagang ginahasa sa kanyang diborsyo. Kaya wala siyang nakitang problema sa pagtulong sa akin. Opisyal, sa papel, nakatala ako bilang isang mid-level manager. Walang sino man sa labas ng kumpanya ang nagtanong kung bakit lahat ng ibang mga manager ay nag-uulat sa akin.
Parang iyon na ang paraan ng pagpapatakbo ng aming kumpanya. 3/4 ng aking aktwal na sweldo ay regular na binabayaran sa isa pang kumpanya na sa panlabas ay mukhang isa sa aming mga vendor. Hindi ako isa sa mga opisyal ng kumpanyang iyon, ni hindi ko ito pagmamayari. Lahat ng mga opisyal ng kumpanyang iyon ay mga kumpare ko sa pangingisda. Bilang kapalit sa paggamit ng kanilang mga pangalan, isinasama ko sila sa pangingisda 1 o 2 beses sa isang taon. Nakalista silang lahat bilang mga volunteer, kaya walang mga implikasyon sa sweldo o buwis para sa kanila. Ang pera mula sa kumpanyang iyon ay direktang napupunta sa aking offshore account, kaya walang paraan upang masubaybayan ito pagkatapos noon. May ilang pagkakataon na nag-withdraw ako ng ilan sa pera. Isang beses ay pagkatapos ikasal sina Samantha at Darren. Nagbayad ako ng malaking down payment sa kanilang bahay upang simulan sila sa kanilang pagsasama nang walang maraming stress sa pananalapi. Hindi ko binili ang bahay para sa kanila ng direkta, ngunit nagbayad ako ng sapat na down payment upang ang kanilang regular na bayarin sa mortgage ay wala pang $100 bawat buwan. Ang isa pang pagkakataon ay para bilhan sina Sam at Darren ng pangalawang kotse dahil pareho silang nagtatrabaho at hindi nasa parehong bahagi ng bayan ang kanilang mga trabaho. Pinadali lang nito ang mga bagay para sa kanila. Muli, kahit sa pagbibigay ng mga regalo sa mga bata, kinailangan kong maging maingat. Ang paraan na pinamamahalaan kong ibigay sa kanila ang kanilang bahay at ang pangalawang kotse ay talagang gumana sa aking pabor at pinahintulutan akong bigyan si Erica ng mas kaunting pera. Ang pera para sa kanilang bahay ay sinasabing nagmula sa pagkuha ko nito mula sa aking retirement package. Nangangahulugan iyon na sa kaso ng diborsyo, wala akong halos anumang bagay sa aking retirement account para makuha ni Erica ang kanyang sakim at mandarambong na mga kamay. Upang makuha ang pera para sa kotse, ako ay naglabas ng utang, na lalo pang nagpababa sa aking disposable income, kaya mas mababa ang maibibigay ko kay Erica. Isa sa mga magagandang bagay tungkol sa aking sitwasyon ay ang pagtatrabaho ni Randall sa manufacturing. Dalubhasa siya sa pag-inspeksyon ng mga castings. Ang aking kumpanya ay nakabase rin sa manufacturing. Pagmamayari namin ang maraming direct-to-factory manufacturing concerns sa buong bansa. Mayroon akong kaibigang Pai na nakatira sa Boston. Ipinasuri ko siya kay Randy ng regular. Sa bawat pagkakataon na makakuha siya ng trabaho, nakikipag-usap ako sa isa sa aming mga account exec. Kung mayroon kaming account sa kumpanya na pinagtatrabahuhan ni Randy, isa sa aking mga kaibigan ang nakikipag-lunch sa isang taong nagtatrabaho doon, at natanggal si Randy. Kung wala kaming account sa bagong kumpanya ni Rai, kumuha kami ng isa, pagkatapos ay natanggal si Randy. Nagpapanatili ako ng spreadsheet sa aking computer na nakatuon sa pagsubaybay kay Randy at sa lahat ng kanyang mga kapighatian. Ang ilan sa mga ito ay hindi ko man lang ginawa. Pagkatapos ng ilang sandali, ang reputasyon ni Randy sa komunidad ng manufacturing ay napakasama na hindi na siya makapag-interview para sa isang trabaho. Bago pumanaw si Randy, ang kanyang mga huling trabaho ay sa landscaping o day labor. Ang kanyang kapighatian ay nagdulot din ng pinsala sa kasal ni Rai. Ang kanyang asawa ay bumalik sa trabaho upang tumulong sa pagsuporta sa pamilya. Hindi ko siya ginalaw o ang kanyang karera dahil wala akong laban sa kanya. Ginawa ko rin ang aking makakaya upang matiyak na nakukuha ng mga anak ni Randy ang lahat ng nararapat sa kanila. Ako mismo ang nagpasok sa kanyang anak na babae sa law school. Gumawa ako ng scholarship para lamang sa kanya at ibinigay ito sa kanya. Siyempre, natapos ang scholarship sa taon na nakuha niya ang kanyang degree. Ang scholarship ay nagdeposito rin ng buong halaga sa isang account. Hindi rin niya malalaman kung saan nanggaling ang pera. Ang kanyang mga grado ay mahusay, at nakatanggap siya ng ilang mga bonus sa kanyang panahon sa paaralan mula sa kanyang mga mahiwagang benefactor. Ang katotohanan na hindi niya kayang suportahan ang kanyang pamilya at halos hindi siya nag-ambag sa kanilang pagpapanatili ay mahirap para kay Randy. Siya ay isang mapagmataas na tao at nais na maging self-sufficient at isang provider.
Ang pagtuklas na hindi siya alinman ay nakasakit sa kanyang pagmamataas. Nagsimula siyang uminom at sa paglipas ng panahon ay naging obsessive dito. Bilang papuri sa kanya, hindi siya kailanman naging marahas o mapang-abuso sa kanyang asawa o sa kanyang anak na babae, ngunit sa pagtatapos, siya ay isa lamang anino ng lalaking dating siya. Tiningnan ko rin ang mga pagbabago na idinulot ng aking mga aksyon sa akin. Ako rin ay hindi na ang lalaking dating ako noong una kong matuklasan ang panloloko ng aking asawa. Ako ay palaging isang mahinahon at madaling pakisamahan na tao. Ako ay naging bukas at tapat sa halos buong buhay ko, ngunit ang trauma ng pagtuklas na ang babaeng mahal ko ay ipinagkanulo ako ng regular at patuloy ay nagpawalang bisa sa akin. Kapag tumingin ako sa salamin, hindi ako nakakita ng isang psychopath na kalmado at may kasiyahang magplano at mga siwa sa sistematikong pagkasira ng isang lalaki na ang tanging pagkakamali ay nakipagtalik sa maling babae. Nakita ko pa rin ang aking sarili. Nakita ko pa rin si John Forrest, isang mabait na tao at lalaki ng pamilya. Hindi ba't ang isang kontrabida ay dapat magkaroon ng ilang uri ng makikilalang mga traits noong unang panahon, lahat ng masasamang tao ay nagsusuot ng itim na sombrero. Siguro dapat kong ipagpalit ang aking Mustang sa isang itim. Ngunit kahit na nagtataka ako tungkol sa mga bagay na iyon, nagpatuloy ako. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Ang aking sirang puso ay nangangailangan ng higit na paghihiganti kaysa sa paggaling. Ang aking kaluluwa ay sumisigaw para sa higit na paghihiganti kaysa sa pagpapatawad. Kahit na pinapanood ko ang buhay ni Randy na gumuho, pinapanood ko rin si Erica. Natuklasan ko na hindi ko na siya pinagkakatiwalaan. Ito ay isang kakilakilabot na bagay na hindi magkaroon ng pananampalataya sa babaeng ipinangako mong mamahalin at aalagaan magpakailanman, ngunit iyon ang isa sa mga bagay na ginawa ng kanyang pakikipagrelasyon kay Randy sa akin. Sinira nito hindi lamang ang aming kasal kundi pati na rin ang aking kakayahang magtiwala ng lubusan sa sinuman. Kaya, sa loob ng buong 5 taon, habang dinudurog ko si Randy sa ilalim ng aking sakong, pinapanood ko rin si Erica at naghanda para sa aking diborsyo. Hindi tulad ng karamihan sa mga lalaki na may ilang araw o marahil ilang linggo upang subukang protektahan ang kanilang mga ari-arian, mayroon akong 5 taon upang maghanda. Orihinal kong pinlano ang higit pa doon. Si Erica, bagaman kumukupas, ay medyo disente pa rin noong nagdiborsyo kami. Binalak kong maghintay hanggang sa siya ay nasa ganap na pagbagsak, ngunit hindi nagawa ni Randy na magpatuloy ng kasing tagal ng naisip ko. Sa loob ng 5 taon, itinago at inilagay ko ang mas maraming pera hanggat maaari. Hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa bahay na tinitirhan namin dahil hindi ito amin. Ang bahay ay nasa pamilya ko sa loob ng maraming henerasyon. Tumira kami doon dahil ang aking mga magulang, na buhay pa, ay hindi nangangailangan ng isang lugar na kasing laki niyon. Noong dumaan ako sa diborsyo, tiniyak kong alam ng mga abogado na pagmamay-ari ng aking mga magulang ang bahay at pinahintulutan lamang nila akong tumira doon ng walang bayad. Pagbalik ni Erica mula sa komperensya, nag-text siya kay Randy tungkol sa kung gaano siya nasiyahan sa kanilang dinner together at kung gaano kaganda ang halik. Sinabi rin niya sa kanya na miss niya ang mga panahong nagtalik sila, ngunit natutuwa siyang hindi ito nangyari ngayong taon. Palagi siyang nakukonsensya tungkol sa pagiging hindi tapat sa akin, dahil sigurado siyang pareho ang nararamdaman ni Randy tungkol sa kanyang asawa. Sinabi niya sa kanya na kung ano ang mayroon sila ngayon, ang kanilang Zeus romance, ay mas mahusay dahil maaari nilang tangkilikin ang kanilang relasyon sa ganoong paraan hanggang sa pareho silang mamatay ng walang pagkakasala sa alinmang panig. Siguro tumatanda na sila at hindi na kailangang ipahayag sa pisikal ang kanilang pagmamahal. Ang magkasama lang ay sapat na. Sa ganoong paraan, magkasama sila magpakailanman, at tinapos niya ang text sa, hanggang sa susunod na taon, mahal ko. Nabasa ko ang text na iyon habang naghihintay ako sa aking bagahe sa airport. Gusto kong sakalin si Erica, at kahit na mahal ko pa rin siya sa ilang paraan, nagbago ng husto ang aking nararamdaman para sa kanya.
Minsan mahirap para sa akin na panatilihin ang lahat. Pag-uwi ni Erica, nakaupo ako sa den na nanunood ng football game. Pumasok siya at pinulupot ang kanyang mga braso sa akin at sinubukang halikan ako. Lumayo ako sa kanya at sinabi ko sa kanya na may sipon ako at ayokong magkasakit siya. Tiyakin lang na gumaling na tayo bago mag-weekend, sabi niya, nakangiti. Bakit? Ano ang mangyayari sa weekend na ito? Tanong ko, magbabakasyon tayo, di ba? Sabi niya, lagi tayong nagbabakasyon pagkatapos ng aking boring na komperensya. Well, siguro pwede kang mag-mother-daughter vacation at isama si Sam ngayong taon, sabi ko. Hindi talaga ako makaalis sa trabaho ngayong linggo. Pero honey, weekend na. Reklamo niya, 2 araw lang talaga ang mamimiss mo sa trabaho. Isipin mo, 4 na gabi at 3 araw sa Hawaii. Tayong 2 lang. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagpapainit sa akin. Baka hindi na tayo umalis sa kwarto ng hotel. Bumili ako ng lahat ng uri ng bagong bagay na isusuot para sa iyo. Nagtataka ako kung ilan sa mga bagay na iyon ang nakita sana ni Randy kung nagkita sila ng mas maaga. Erica, nasa wage freeze tayo at sinusubukan ng kumpanya na bawasan ang mga gastos sa bawat paraan na kaya nila. Kailangan kong tiyakin na hindi nila makukuha ang ideya na isa ako sa mga gastos na maaari nilang bawasan, sabi ko. Naiintindihan ko, honey, sabi niya. Tatawagan ko si Sam. Gusto kong nasa kwarto ka 10 minuto pagkatapos kong umakyat. Umakyat siya sa hagdan at narinig ko siyang nakikipag-usap sa aking anak na babae, si Samantha, sa telepono. Kasabay nito, nag-text ulit siya kay Randy. Nagtataka kung natanggap niya ang kanyang nakaraang text. Nakakadiri lang sa akin. Nang hindi ako pumunta sa kama, hinanap niya ako. Sumisid ako sa sofa at nagpanggap na natutulog. Sa loob ng ilang linggo, tinanggap ko ang mga bagay. Ito ay isang malaking adjustment. Naging mas mahusay akong artista kaysa sa naisip kong kaya ko. Nagtalik pa rin kami ng higit pa o mas kaunti gaya ng dati. Hindi ko alam kung nasiyahan ba si Erica, ngunit siguradong nasiyahan ako. Hindi ko na kailangang mag-concentrate sa pagpapasaya sa kanya dahil wala akong pakialam kung magkakaroon siya ng orgasm o hindi. Kailangan kong tingnan ang mga bagay mula sa ibang pananaw. Sa halip na isipin si Erica bilang asawa ko na mahal ko, tiningnan ko lang siya bilang babaeng nakakatulog ko. Ang aming pagtatalik ay hilaw at hindi gaanong mapagmahal, ngunit sa parehong oras ito ay mas adventurous. Si Erica ay palaging medyo vanilla pagdating sa pagtatalik. Sa panahon ng guilt period, pagkatapos ng komperensya, nang kailangan niyang tiyakin sa akin na siya ay akin, bihira siyang tumanggi sa akin ng anuman. Nagsimula akong makipagtalik sa kanya tulad nyon. Ito ang unang pagkakataon para sa amin, kahit na pagkatapos ng lahat ng mga taon ng kasal. Bago pa makapagprotesta si Erica at sabihin sa akin na hindi siya ang uri ng babae na gumagawa nyon, siya na. Sa susunod na taon, nang dumating ang oras ng komperensya, pinanood ko siya ng mabuti, naghahanap ng senyales na nakikipag-ugnayan siya kay Randy. Sinuri ko ang kanyang phone account online upang tiyakin na hindi siya nakatanggap ng anumang tawag mula sa Boston area. Hindi siya nakatanggap ng anuman, ngunit nagpadala siya ng ilang text sa phone ni Randy. Siya ay naging mas at mas frustrated na hindi sumasagot si Randy sa kanya. Sinubukan niyang tawagan ng ilan sa kanyang mga kaibigan na kilala rin si Randy at nalaman niya na nagkaroon siya ng sunod-sunod na kamalasan. Nalaman niya, sa unang pagkakataon, na siya ay brutal na binugbog at ninakawan kasunod ng komperensya noong nakaraang taon. Natanggal din siya at walang nakakaalam kung saan siya nagtatrabaho. Nagpadala siya sa kanya ng ilang text na humihiling sa kanya na makipagkita lamang sa kanya para sa dinner sa kanyang hotel. Wala sa mga ito ang sinagot. Ang kanyang huling pagtatangka ay nang kumuha siya ng isa sa kanyang mga kaibigan na kilala si Randy upang pumunta sa kanyang bahay at sabihin sa kanya na gusto niyang marinig mula sa kanya. Sinabi ni Randy sa kaibigan na hindi niya siya maalala at, dahil hindi na siya nagtatrabaho sa industriya,
Walang nakitang dahilan upang makipag-ugnayan sa kanya, lalo na dahil hindi siya dumadalo sa kumperensya. Naduraj ang puso ni Erica. Sinabi niya sa akin na hindi niya kayang dumalo sa kumperensya ngayong taon. Pagkatapos noon, sinabi ko sa kanya na kailangan niyang pumunta. Pumunta siya bawat taon at nagtiis dito. Ang taong ito ay hindi dapat magkaiba kaysa sa nakaraang taon. Ano ang pagkakaiba? Tanong ko sa kanya ng direkta, kahit na alam ko na. Lumapag ang aking flight 2 oras pagkatapos ng kanyang flight. Pinanood ko siya buong araw at muntik ko nang masira ito. Hindi man lang nagpalipas ng gabi si Erica. Lumipad siya pauwi sa pagtatapos ng araw. Habang papunta siya sa airport, tinawagan ko siya at sinabi ko sa kanya kung gaano ko siya kamiss. Sinabi ko sa kanya na kailangan kong umalis sa bayan sa gabi, ngunit hindi talaga mahalaga dahil siya ay nasa kanyang kumperensya. Sinabi niya sa akin na hindi niya matagalan na magkahiwalay kami at lumilipad siya pauwi ng maaga. Siguro inaasahan kong susubukan niyang makipagkita sa ibang lalaki, ngunit hindi niya ginawa. Pumunta lang siya sa mga lektura at sa expo, at sa sandaling natapos na ito, lumipad siya pauwi. Sa sumunod na taon, sinubukan niya akong kumbinsihin na sumama sa kanya sa kumperensya para maipakita niya sa akin kung gaano ito kabagot. Pagkatapos noon, tumigil na lang siya sa pagpunta. Sa huling 2 taon, si Erica ay ganap na tapat sa akin. Paminsan-minsan, pinapanood ko siya mismo o kumuha pa nga ako ng pie sa loob ng ilang araw. Wala siyang ginawang anumang bagay upang pukawin ang anumang hinala. Kung hindi ko alam ang mas mahusay, iisipin ko na siya ang perpektong asawa, hindi bababa sa sinubukan niyang maging. Ang problema ay kapag nawala ang tiwala, hindi na babalik ang mga bagay sa dati. Kaya kapag nakaupo kami sa aming deck at nag-relax sa aming malaking swing, palagi akong nagtataka. Kung iniisip niya si Randy at kung paano tatagal ang kanilang pag-ibig hanggang sa isa sa kanila ang mamatay. Kapag gin-icing niya ako sa isang tamad na linggo ng umaga sa pamamagitan ng pag-o-oral sex sa akin, palagi akong nagtataka kung iniisip niyang ginagawa ito kay Randy. Bilang resulta, hindi ko na kayang ibigay muli ang aking puso kay Erica ng lubusan. Gaano man niya sinusubukang gawing romantiko ang mga bagay, palagi akong naghahanap ng ulterior motive. Sa nakalipas na 5 taon, si Erica ay isa lamang katulong na may mga benepisyo, at isang napakamahal na isa. Sa 2 taon bago ang diborsyo, madalas kong tinitingnan ang kanyang katawan. Minsan pakiramdam ko ay isang magsasaka na nag-iinspeksyon sa kanyang mga pananim. Yep, nagsisimula ng lumaylay ang kanyang mga suso, mapapansin ko. Hindi magtatagal, o makakakita ako ng ilang mga linya sa kanyang mukha. Nakarating na tayo, may isip ko. Erica, honey, sasabihin ko, kumain ka pa ng isang piraso ng cake. Crap, kumain ka ng malaki. Ayokong tumaba ako, sasabihin niya. Mahal kita, sasabihin ko sa kanya, kaya walang problema. Ngumingiti siya at yayakapin ako o bibigyan ako ng halik sa pisngi, na siyang papayagan ko. Sigurado siya na ibig kong sabihin na gaano man siya kataba, mamahalin ko pa rin siya, ngunit ibig kong sabihin na walang problema dahil sigurado ako na matatapos na ang aming kasal. Kaya pwede siyang kumain ng baka o magmukhang isa at walang problema sa akin. Ang aming buhay ay maganda sa panlabas. Mayroon kaming mga kaibigan na gumagawa kami ng mga bagay, at gumugugol kami ng maraming oras kasama ang aming anak na babae at ang kanyang asawa. Maganda ang mga bagay sa loob ng maraming taon. Talaga kong naniniwala na halos nakalimutan na ni Erica ang kanyang pakikipagrelasyon, o naisip niya na nakalusot siya. Pagkatapos ng lahat, ang 5 taon ay mahaba. Kung walang natuklasan pagkatapos ng lahat ng oras na iyon, mahalaga pa ba ito? Ilang araw bago ang kapes-palad na dinner, isa sa aking mga kaibigang pie sa Boston ang nagbigay sa akin ng balita, natanggal si Randy sa kanyang pinakahuling trabaho. Nagtatrabaho siya sa fast food industry dahil sa kanyang pag-inom. Hindi pinapayagan ng manager si Randy na magtrabaho sa loob ng restaurant.
Inaalagaan niya ang landscaping sa paligid ng restaurant para sa minimum wage. Naghuhukay siya ng nyebe at nagpuputol ng damo. Sa ibang mga araw kailangan niyang magsuot ng costume na nagpapamukha sa kanya na clown mascot ng restaurant at magpaikot ng sign na nag-aanyaya sa mga dumadaang driver na kumain sa restaurant. Malayo na ang narating ni Randy sa loob ng 5 taon. Siya ay nasa kanyang huling 40s na ngayon, isang college graduate na nagtatrabaho para sa minimum wage na nakasuot tulad ng isang clown na nagtitinda ng mga burger. Lahat ng kanyang mga katrabaho, maliban sa store manager, ay 18 taong gulang o mas bata. Ginagamit nila si Randy bilang isang halimbawa kung bakit ang pagpunta sa college ay isang pag-aaksaya ng oras. Sinabi ng isang bata sa kanyang ina, sa mismong harap ni Randy, pumunta siya upang paalisin ang bata sa pagtatrabaho sa restaurant dahil ang kanyang mga grado sa high school ay bumabagsak. Ano ang punto, ma? Tanong niya sa kanya. Kahit na ako ay magtapos at ikaw at si Pop ay gumastos ng daan-daang libong dolyar sa akin sa pagpunta sa college, tulad ng malamang na ginawa ng mga magulang ni Randy noong nakaraang siglo, paano natin malalaman na hindi ako babalik dito sa costume ng clown? Crap, ma. Mas maganda ako sa kanya ngayon at hindi pa ako nakakapag-college. Hindi bababa sa nagtatrabaho ako sa loob ng restaurant at mas malaki ang kinikita ko kaysa sa minimum wage. Kung mag-college ako, baka mas kaunti pa ang kikitain ko. Tulad ng sinabi ko dati, si Randy ay dating mapagmataas na tao. Ang marinig ang sermon ng bata tungkol sa estado ng kanyang buhay ay lalo pang nagtulak kay Randy sa depresyon. Si Randy ay labis na naguguluhan kaya hindi siya nagbigay pansin kung saan niya ibinabato ang kanyang sign. Sinasabi ng ilan sa mga nagmamasid na sinasadya niya ito. Ang iba ay nanumpa na ito ay isang kakaibang aksidente. Itinapon ni Randy ang sign sa ere at bumagsak ito sa isang customer, na nagulat sa kanya at nagpatamba sa kanyang bag ng pagkain sa kanyang mga kamay. Nagsimula siyang sumigaw kay Randy, at nagwala siya. Nang dumating ang mga pulis, sinisipa pa rin niya ang isa sa kanyang mga hamburger sa kalye na para bang ito ay isang street hockey puck at tinatawag siya ng mga pangalan. Natanggal si Randy sa lugar. Nakuha niya ang kanyang huling tseke at ginamit ito upang bilhan ang kanyang sarili ng isang bote at isang lubid. Umuwi siya at, bago siya nagsimulang uminom, ginamit niya ang kanyang college degree sa huling pagkakataon. Ang kanyang degree ay sa manufacturing technology. Ginawa niya ang pinakamahusay na nos na kaya niya at umakyat sa gilid ng isang upuan at nagsimulang uminom na may nos sa kanyang leeg. Habang umiinom siya, naisip niya ang lahat ng mga kagalakan at pagkakamali sa kanyang buhay. Naisip niya ang kanyang karera at ang pababang spiral nito. Naisip niya ang kanyang anak na babae at kung paano siya hindi na nirerespeto. Naisip niya ang kanyang asawa at kung paano sila dating isang mag-asawa na kinaiinggitan ng lahat ng kanilang kilala. Ngayon ay bahagya na siyang pinahihintulutan, at natutulog sila sa magkahiwalay na mga kwarto. Hindi ang mga pagbabago sa karera ni Randy ang sumire sa kanyang kasal. Ito ay ang paraan ng kanyang paghawak sa bawat sunod-sunod na pagkabigo. Sila ay naglalayuan sa paglipas ng mga taon. Bahagi nito ay ang palaging paghihintay ni Randy sa pagbagsak ng isa pang unos. Namatay si Randy na hindi nalalaman na ako pala ang sumisira sa kanya. Akala niya ay kamalasan lang ito. Palagi kong nilayon na sabihin sa kanya balang araw. Ito sana ang aking huling paghihiganti, ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Ang huling bagay na naisip ni Randy bago inumin ang kanyang sarili sa isang pagka-stupor, nawalan ng balanse, at namatay ay si Erica. Sinubaybayan niya ang simula ng kanyang kamalasan sa kanyang pagkakaibigan sa kanya. Hindi siya kailanman naging sapat na tapat upang aminin na nagkaroon siya ng pakikipagrelasyon at nakipagtalik sa isang may asawa. Sinisi niya ang lahat ng kanyang kamalasan kay Erica. Pagkatapos ng lahat, ang simula ng kanyang kamalasan ay nang matuklasan sila ng asawa ni Erica at binugbog si Randy kaya dinala siya sa ospital. Ang lahat ay bumagsak mula doon at hindi na tumigil.
Ang kanyang huling iniisip ay ang wish na hindi niya sana siya nakilala. Ang kanyang huling mga salita ay tungkol din sa kanya. Bastos na mangkukulam, naisip niya habang ang alkohol sa kanyang sistema ay nagdulot ng pagsara ng kanyang utak sa kanyang kamalayan. Umuwi ang asawa ni Randy at natuklasan ang katawan. Nakakalungkot na hindi man lang siya makabuo ng sapat na emosyon para umiyak. Sa isang paraan, natutuwa siya para sa kanya dahil talagang nagdusa ang kanyang asawa nitong mga nakaraang taon, at kahit papaano ay makakaalis na siya. Lampas na siya sa kanyang sakit at pagdurusa. Ang isa sa mga dating kasamahan ni Erica na nakakakilala sa kanya at kay Randy ay nag-email sa kanya at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang kamatayan at kung paano ito nangyari. Tinawagan niya siya at nakuha ang lahat ng mga detalye tungkol sa huling ilang taon ng buhay ni Randy. Nagulat si Erica. Narinig ko mula sa aking pai bago naabisuhan si Erica, kaya alam kong may aasahan. Tiyak na wala siya sa kanyang laro. Pinanood ko siya at hindi ko masabi kung dahil ba nawalan siya ng isang taong mahal niya o iniisip niya lang kung gaano kaikli ang buhay. Naroon sa gabing iyon, sinubukan niya akong patulugin hanggang sa mamatay. Mahigpit siyang kumapit sa akin na parang nag-aalala siyang mawala ako. Umiyak pa nga siya ng kaunti. Nang tanungin ko siya kung bakit, hindi ko alam kung ano ang aasahan. Siguro inaasahan kong sasabihin niya sa akin na nawalan siya ng kaibigan mula sa kanyang nakaraan, ngunit ang sinabi niya sa akin ay malayong malayo roon. Mahal na mahal lang kita, sabi niya, at sobrang saya ko na kasama kita. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung may mangyaring kukuha sa iyo sa akin. Oo, alam ko. Isa akong tanga, at nakuha ako ng babae sa huling pagkakataon. Sa gabing iyon, iba ang ikalawang round. Nagmahalan kami tulad ng dati. Ginawa ko sa kanya ang mga bagay na hindi ko nagawa sa loob ng maraming taon. Sa halip na hampasin siya na parang tambol at pagkatapos ay manood ng balita, matagal ko siyang hinalikan, niyakap, at ipinaalam sa kanya na mahal ko rin siya. Naniwala ako ng hanggal na naghihilom na ako at kaya ko siyang pagkatiwalaan muli. Para bang sa loob ng nakaraang 5 taon, sa wakas ay nagkaroon ng langib sa aking sugatang puso. Kinabukasan, habang naghahapunan kami kasama sina Sammy at Darren, hinawakan ko ang kanyang kamay habang kumakain kami, at nagbigay kami ng mga mapanabik na sulyap sa isa't isa. Tinanong pa nga kami ni Samantha kung bakit sobra pa rin kaming nagmamahalan pagkatapos ng lahat ng taon na magkasama kami. Pagkatapos ay kinailangan ni Erica na buksan ang kanyang malaking bibig at sirain ang lahat sa pamamagitan ng pagsubok na hikayatin si Samantha na ay panggalan ang aking apo kay Randy. Hindi na muling naging pareho ang mga bagay. Gumugol ako ng mga taon sa paghahanda para sa sandali kung kailan mangyayari ang lahat ng ito, at alam ko noon kung bakit ang lahat ng ginawa ko kay Randy, ay hindi kailanman naging sapat. Hindi naman sa hindi ako nakagawa ng sapat kay Randy. Ang ginawa ko kay Randy sa loob ng mga taon ay katumbas ng pagbubuhos ng isang buong clip sa kanya at pagkatapos ay muling pag-reload ng clip at pag-ubos nito sa kanya muli. Ang problema ay hindi si Randy lamang ang responsable sa aking sakit. Sa katunayan, siya ang naging mas maliit sa dalawang kasamaan. Hindi nangako si Randy sa harap ng Diyos at lahat ng aming mga kaibigan na mamahalin, igagalang, at aalagaan ako sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Si Erica iyon. Sa katunayan, bago ko siya harapin sa Boston at bugbugin siya, hindi ko man lang kilala si Randy. Ang ginawa ko sa nakalipas na 5 taon ay masama. Nakakahiya ito, at higit sa lahat, ito ay duwag. Para bang isa akong normal na laki ng estudyante sa high school at isa sa malalaking lalaki sa football team ang tumulak sa akin. Kaya, para maghiganti, tumakbo ako sa buong campus at binugbog ko ang isa sa mga nerds sa chess team. Karamihan sa aking paghihiganti ay hindi tama ang target. Bagaman karapat-dapat si Randy sa kaunti nito, mas karapat-dapat si Erica. Sa mga araw pagkatapos ng hapunan, sinubukan ni Erica na umuwi ngunit ibinigay ko sa kanya ang lahat ng kanyang damit at personal na gamit na ipinagbalot ko para sa kanya. Noong unang gabi,
Tinawagan niya ako at ayaw kong makipag-usap sa kanya maliban sa sabihin sa kanya na sa palagay ko ang darating na Sabado ay isang magandang araw para sa kanya upang pumunta sa bahay at kunin ang anumang mga kasangkapan o kagamitan na sa tingin niya ay karapat-dapat siya. Iminungkahi ko na dalhin niya ang aming anak na babae at manugang. Ang isa sa kanila ay maaaring tumawag sa akin upang patunayan na ang mga bagay na kinuha niya ay hindi labag sa aking mga kagustuhan. Sinabi ko sa kanya na mag-aayos ako na mawala sa buong araw ng Sabado at babalik ako sa Sabado ng gabi kapag tinawagan niya ako at sinabi sa akin na tapos na siya. Hindi ito eksaktong nangyari. Nang pumasok ako sa aking driveway noong Sabado ng gabi at pumasok sa bahay, naroon pa rin si Erica. Naroon din si Samantha, at gusto nilang umupo kami at mag-usap. John, mahal kita, sabi niya. Mahal kita ng buong puso ko. Hinding-hindi ko gagawin ang anumang bagay upang saktan ka ng sadya. Pasensya na. Sobrang pasensya na ako kaysa sa paniniwalaan mo. Oh, naniniwala akong sobra kang nagsisisi, sabi ko. Siguro isa ka sa pinakamasamang dahilan para sa isang asawa na nakita ko. Hindi ba natin ito mapag-uusapan? Tanong niya. Halos 30 taon na tayong magkasama. Hindi natin itatapon ang lahat ng iyon dahil sa isang bagay na nangyari at natapos na matagal na ang nakalipas. John, bakit hindi mo ako hinarap tungkol dito nang malaman mo? Hindi ko maisip kung gaano karaming sakit ang daladala mo sa iyo sa nakalipas na 5 taon. Nagsisimula na akong maunawaan ang maraming bagay ngayon. Naiintindihan ko kung bakit may pader sa pagitan natin sa nakalipas na ilang taon. Ito ang dahilan, hindi ba? Bumantong hininga ako at tumango. At ang huling gabing iyon ay napakaganda, sabi niya. Ito ang pinakamagandang sex na nagawa namin. Nalaman mo siguro na namatay na si Randy at naisip mo na ang lahat ng ito ay nasa likod na natin hanggang sa binuksan ko ang bibig ko. Tumango ulit ako. John, maaari mo ba akong hayaang magsalita? Tanong niya. Kailangan ko talagang ilabas ito sa sistema ko. Alam ko na mali ang ginawa ko, ngunit tapos na ito sa loob ng maraming taon. At oo, alam ko na tinapos mo ito, at mayroon akong ilang mga katanungan na gusto kong sagutin mo kapag tapos na ako, okay? Erica, hindi ko kailangang makinig sa anumang bagay, sabi ko. Maaari kitang itapon palabas dito ngayon din. Hahayaan kitang magsalita, ngunit para lamang sa isang dahilan. Gusto kong matapos ang diborsyo na ito sa lalong madaling panahon upang makapagpatuloy ako sa aking buhay. Kung makikinig ako sa iyo ngayon, nasabi mo na ang sasabihin mo, kaya hindi ka makakapunta sa korte at sabihin sa kanila na hindi kita binigyan ng pagkakataong pag-usapan ang mga bagay. Kaya magsimula kang magsalita, ngunit una, may ilang mga bagay na gusto kong ipaliwanag mo habang nagsasalita ka, kailan nagsimula ito kay Randy, at bakit? Okay, John, 2010 na ngayon. Ikinasal kami noong 1980, kaya sa palagay ko nagsimula ito noong 1982, sabi niya. Kaya 28 taon na itong nangyayari, sigaw ko. Wala akong ideya na ganito katagal na. Sa palagay ko iba ang pagtingin ninyo ni Randy dito. Siguro binibilang lang niya ito mula noong nagsimula kayong matulog na magkasama. Tiningnan ko si Samantha, at tiningnan niya ang kanyang ina. John, walang pagkakataon na ang anak ni Samantha ay anak ng kahit sino maliban sa iyo, sabi niya. Ang kumperensya ay sa Hulyo. Ipinanganak si Samantha noong Enero. Hindi ito posible. Ngunit umasa ka, hindi ba, ako? Huwag mong sabihin sa akin na hindi pumasok sa isip mo ang posibilidad nito. Tiningnan ni Samantha ang kanyang ina, at hindi maganda ang ekspresyon sa kanyang mukha. Sammy, Anghel, mahal kita higit pa sa buhay ko mismo. Sa nakalipas na 5 taon, ikaw ang tanging taong lubos kong mapagkakatiwalaan. Karamihan sa puso ko ay sa iyo, baby, ngunit maaari ba tayong magpa-DNA test? Hindi na mahalaga kahit kay titing. Hinding-hindi kita pakikitunguhan o ang aking mga apo na iba. Kailangan ko lang patunayan ito, sabi ko. John, nasabi ko na sa iyo, panimula niya.
Bakit ako dapat maniwala sa anumang sinabi mo? Tanong ko ng mahinahon. Mula sa simula pa lamang ng aming kasal, nagsinungaling ka sa akin. Sa buong panahon, dahil tapos na ang aming kasal, nangangahulugan ito na nagsinungaling ka sa akin sa buong kasal. Hindi, John, hindi iyon ganoon. Mahal kita, sabi niya. Mahal na mahal kita. Hindi mo lang naiintindihan. Kung gayon, magsimula kang magsalita, sabi ko sa kanya. Binibigyan kita ng oras para maintindihan mo ako, ngunit kailangan mong ibigay ang lahat ng iyong makakaya. Ito ang huling pagkakataon na magsasalita tayo nang hindi dumadaan sa mga abogado. John, hindi ka nagbibiro, sabi niya. Minsan lang ako nagloko sa iyo, at iyon ay maraming taon na ang nakalipas. Hindi ito nagkakahalaga ng pagtatapon ng 30 taon na magkasama. Sa nakalipas na 5 taon hindi ko nakita o narinig mula kay Randy. Pinarurusahan mo ako para sa isang bagay na natapos na matagal na ang nakalipas, sa palagay ko ay hindi iyon patas. Hindi ka nag-iisip ng diretso. Alam kong hindi ka, sabi ko. Alam mo na hindi ako ano, tanong niya. Alam kong hindi mo nakita o narinig mula kay Randy sa loob ng 5 taon. Sinubukan mo siyang kontakin 4 na taon na ang nakalipas, 1 taon pagkatapos ng huling kumperensya na ginugol ninyong magkasama. Sinubukan mong alamin kung kailan siya darating sa kumperensya para sa inyong taunang pagtitipon, ngunit hindi siya sumagot sa alinman sa iyong mga text. Sinubukan mong makipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng mga kaibigan. Sinabi ng mga kaibigan na hindi kanya maalala. Naalala niya, ngunit natakot siya. Alam niya na kung sasagutin kanya, bugbugin ko siya ng tuluyan hanggang sa mamatay, o mas masahol pa, sasabihin ko sa kanyang asawa at sisirain ko ang kanyang kasal. Kaya, alam mo na tapos na, sabi niya, na nakangiti. Paano ko malalaman iyon? Tanong ko. Ang huling bagay na ipinadala mo sa kanya 5 taon na ang nakalipas ay isang text message kung saan sinabi mo sa kanya na ang iyong pag-ibig ay tatagal hanggang sa isa sa inyo ay mamatay. Halos 5 taon pa lamang. Ngunit wait, patay na siya ngayon, hindi ba? Ngunit kung tutuusin, baka hindi ka naman nagsisinungaling. Talagang mahal mo siya para subukan mong ipanggalan kay Randy ang aking apo kay Sam, kahit na nagkakahalaga ito sa iyo ng aming kasal. Hindi, John, hindi mo naiintindihan, sabi niya. 2 taon pa lamang tayong kasal nang pumunta ako sa unang kumperensya na iyon. Nakilala ko si Randy doon, at siya ang pinakamabait na lalaki. Sobrang nami-miss kita, ito ang unang pagkakataon na nakalayo ako sa iyo. Paulit-ulit akong umaalis sa mga panayam para subukang tawagan ka, ngunit nagtatrabaho ka. Nagsimula kaming mag-usap ni Randy, at pinagaan niya lang ang loob ko. Sobra siyang katulad mo. Nang sumunod na taon, nagkita ulit kami, at mas naging malapit pa kami. Kumain pa nga kami ng hapunan na magkasama. Nag-usap kami at nagpatuloy kami sa pag-uusap hanggang sa itinapon nila kami palabas ng restaurant. Ayaw kong tumigil sa pakikipag-usap sa kanya, ngunit kailangan mong maunawaan, marami sa mga ito ay dahil sobrang katulad niya sa iyo. Hindi pa tayo masyadong nagtatagal na magkasama, at kung minsan kailangan kong magpatakbo ng mga bagay-bagay sa isang tao para makita kung paano ka magre-react sa kanila. Hindi hanggang sa ika-4 na taon na natulog kami na magkasama, at pagkatapos ay isang aksidente. Pareho kaming nakainom ng husto, at nauwi lang kami sa kama. Nagising kami kinabukasan, at pareho kaming kinain ng pagkakasala. Halos hindi namin magawang magtinginan, hindi man lang kami nagpaalam. Nang sumunod na taon, ang ika-5 taon, medyo iniiwasan namin ang isa't isa, ngunit sa totoo lang, nami-miss ko ang kaibigan ko. Siyempre, buntis ako kay Sam noong taong iyon, kaya maliban kung inabot ni Samantha ng higit sa 1 taon para ipanganak, walang paraan na siya ang kanyang ama. Hindi man lang kami naghapunan o nag-usap noong taong iyon. Nang sumunod na taon, pumunta siya at sinabi sa akin kung gaano siya nagsisisi sa lahat ng nangyari 2 taon bago iyon.
Sinisi niya ito sa kanyang sarili at sinabi sa akin na sa tingin niya ay handgal para sa amin na iwasan ang isa't isa dahil sa isang pagkakamali. Kaya, naghapunan kami, at sa totoo lang, sa loob ng mahigit 2 taon ay iniiwasan ko siya at pinapantasya ko kung ano ang pakikipagtalik sa kanya. Pareho kaming lasing, at gusto kong maalala kung ano ito. Kaya, sa puntong iyon, 6 na taon na ang nakalipas, at minsan lang kami natulog na magkasama, minsan, at pagkatapos ay isang lasing na bagay. Nang taong iyon, hapunan lang ang nangyari. Nang sumunod na taon, walang nangyari, ngunit mayroong kakaibang tensyon sa pagitan namin. Nagsimula ng tila pumupunta lamang kami sa mga komperensya para magkita. Taong 8, para masira lang ang tensyon na iyon, nakipagtalik kami. Mas nagkasala ako tungkol doon. Sa nakalipas na 3 taon, iniiwasan ko siya at pinapantasya ko kung ano ang magiging pakikipagtalik kay Randy. Nakakakilabot ito. Mas masahol pa ito kaysa nakakakilabot, at nakakabagot ito. Alam mo na ang sex ay hindi talaga tungkol sa laki. Ngunit